Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ganap ni Chinita Princess kahapon at syempre ang pangangalagpag ng Kimpaw Lanchas sa Star Magic sa management ni Kim and Paolo. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers at pag-usapan ang mga opinion at komento nila hinggil po sa mga previous updates natin. Bilang po sa salamat na rin sa walang samang pag-support at pagtutok sa atin po mga balita araw-araw. So narito nga po ang comment na napili nating basahin ngayong umaga. Shoutout po kay Miss Mila Carillo. Sabi niya, Ma'am Gandara, tahimik lang kami sa Kimpaw. Blessing support lang kami hanggang dulo sa movies ng Kimpaw. Ang support namin, nandito lang. Dadalhin ko ang aking pamilya para sa future ng aming idol. Kimpaw. Manonood kaming movie ng Kimpaw. Masaya kaming mga seniors para sa Kimpaw. Have a nice day. Darating kami sa MMFF para manood ng movie kasama ko ang aking mga apo at anak. Thanks sa payuda. Mga Kimpaw, masaya ang mga fans, senior, solid. Sabay-sabay tayo manood ng Kimpaw para sa reunion natin na mga magkita-kita tayong mga Kimpaw. Good support lang tayo. Abangan natin ang darating na December. Go-go lang tayo para sa future ng Kimpaw. God bless always, forever. Kimpaw fans, solid senior ang support natin. Ipakita natin sa ating idol Kimpaw. Love you Kimpaw. 100% ang support namin sa Kimpaw. Happy kami sa Kimpaw. Have a nice day. Nako, maraming salamat naman Miss Mila Carillo at dadalhin niyo ang inyong pamilya kasama pa ang mga apo, anak, apo. So nakakatuwa naman at nakakataba ng puso na excited na po kayo sa December. At sa iba pa natin mga Kakimpaw Lancha dyan, yes, mag-ipon-ipon na po tayo para sa December. Ano na po agad ng alkansya. Na tayo, alkansya challenge na para sa darating na December ay madadala rin po natin ang ating pong pamilya. At magandang banding na rin po natin yon, di ba mga ka-KP? Yes, syempre mga kakimpaw, kita-kits na lang rin po tayo. Parang big reunions po yan ng Kimpaw Lunches sa iba't ibang lugar pang nagkataon. Sama-sama tayong lahat na manonood ng movie ni Kim and Paolo Avellino. So, sino na pong excited na dito? Pero syempre, habang tayo po yung nag-iipon challenge, ayan, pag-pray po natin na makasama talaga sa official entry ng Metro Manila Film Festival 2026 ang pinaghahandang ito nila Kim and Paolo. Alam niyo, hindi po posible or hindi po pala imposible. Hindi imposible na makakita po ng bilyon ang Kimpaw kung mag-iipon challenge tayo. Ngayon pa lang, yung mga sukli-sukli po sa mga binibili natin sa tindahan, iipon na po natin para mahaba pa naman hanggang December pa naman ang ating pag-iipon. 'Di ba? Makaipon kayo ng 2K. Di ayos na, 'di ba? Kung medyo malayo naman ang inyong lugar, di isama niyo na po sa pag-iipon ng pamasahe. Malayo pa mga ka-KP, December pa, makakaipon pa po tayo. Ipon challenge for Kimpaw's future. Huy, grabe naman nga yun. Samantala, let's move on naman mga kakimpaw at pag-usapan ng ating mga topic para sa umagang ito. So, unahin na nga natin pag-usapan ang naging report ng ABS-CBN sa kanila pong first half 2026 consolidated revenues mga kakimpaw. Kasi sa kanilang report, kasama po si Kim and Paolo Avellino sa nag-ambag or malaking ambag para makalikom po ng kitang 6.8 billion pesos ang ABS-CBN in their first half year.
ngayong 2026 mga kakimpaw. O di ba, magpahanggang ngayong taon, tuloy-tuloy pa rin po ang kita ng My Love Will Make You Disappear. Sabi nga dito, in fairness, consistent ang Kimpaw couple namin na malakas talaga ang impact pagdating sa consolidated revenues ng company. Nako, sama mo din yung Love Kimpaw World Tour. Sana marunong din kayo protect ng artist nyo na may malaking joke sa death threat kay Kimi. Dapat hulihin at kasuhan. So, ayun na nga mga kakimpaw. Kung malaki ang nagiging ambag nila Kim and Paolo sa kanilang company, dapat marunong din po sila na pangalagaan ang kanilang mga artist, mga kakimpaw. Tulad ni Kim na mayroon nga pong big threat sa kanyang buhay. Hindi na po kasi joke yun. Seryoso na po kasi mga kakimpaw ang usaping ito. Hindi na po joke ang pagbabanta sa buhay ni Kim. Malaki naman po ang ambag ni Kim Chiu sa kanilang network, 'di ba? Mula nung maging artista si Kim. Ando na yun sa may utang na loob si Kim, pero bawing-bawi naman na mga kakimpaw. Ang utang na loob naman po ay mayroon din namang katapusan. Hindi yan panghabang buhay. So, syempre, dapat marunong din po silang ingatan, alagaan ang kanila pong artist at protektahan. Anyway, sa lahat po ng mga bashers nila Kim and Paolo Avellino, ariyan na po mga kakimpaw. Ang ABS-CBN na ang nagsasabi na talagang malaki ang ambag nila Kim and Paolo. Patunay lamang na hindi po laos ang Kimpaw tulad ng sinasabi nila na ng mga bashers and haters. Natapos na ang panahon nila Kim and Paolo Avellino. Dahil magpahanggang sa ngayon ay malaki pa rin po ang kinikita ng EBS kay Kim and Pao. Samantala, dumako naman nga po tayo ngayon dito po sa pangangalampag na ng Kim Pao Lanchas sa Star Magic. Yes mga ka-KP, kasi hindi na po biro yun. Napag-alaman nga din daw po na yung nagko-comment ng RIP always kay Kim Chiu sa Showtime, parang iisang tao lang din po ang gumawa nitong threat kay Kimi. Sabi nga dito, same bashers are harassing friends of Paolo and Princesa Chinita, linking Paolo Avellino to other girls. Then when it got busted, back to hate, comments, and death threats. What's up, Star Magic? Blah, blah, blah. Yan, sayang naputol mga kakimpaw. Pero, ayun nga, parang isang tao lamang po yung mga ano na yan, nang babash kay Kim, or connected sila, mga kakimpaw. Kaya kinakalampag na talaga, what's up sa Star Magic? Sabi dito, please protect your artist. These people will not stop having Kim as a punching bag until someone is jailed. The fans are actually willing to put in money, expertise, legal, soko, etc. Time, effort to support this goal. But your sign off is needed. So, ayan nga mga kakimpaw. Hindi nga raw po titigil na ang mga to hanggat wala pong nasasampulan. And grabe din talaga mga kakimpaw kung babasahin nyo. Hindi lang pala isa yung pagbabanta mga kakimpaw, no? Ito pa, ayan, kayo na lang po ang magbasa mga kakimpaw. Andyan po sa inyong mga screen. Grabe tong girly Basco na to. Ewan ko nga kung totoong pangalan niya yan. Kasi yung picture, hindi daw po talaga kanya yan. Sa ngayon nga po, nagpalit na siya ng name, nagpalit na po ng username, nagpalit na rin po ng profile pic. Pic naman ni Janine, pangalan naman ni Janine ngayon, mga kakimpaw. Ang kanyang ginamit. Mahirap pong mambintang agad at manghusga, lalo pat hindi natin sure kung fan ba yan ni Janine o baka mamaya katulad lang ng ginawa po niya na nanggamit ang pangalan at picture ng iba. Alam niyo na ang sinungaling ay sinungaling at hindi po natin alam kung kailan sila nagsasabi ng totoo. Kaya sa ngayon, chillax po muna tayo at wag muna mandamay ng ibang tao.
Ngayon naman, tara't pag-usapan naman natin ang tungkol nga po dito sa shooting nila Kim and Paolo kahapon sa Pure Gold. So, hindi ko po alam mga kakimpaw kung kahapon ba talaga to or late upload lang or same day lang din to sa kanila pong taping na nagsha-shopping mga kakipi. And bagong scene lang ito kaya may pa-change outfit. What do you think mga kakipi? Kasi si Kim ay nung pinost at kumalat sa social media kapon, nasa Showtime naman kasi siya. Anyway, meron pong napansin ang Kim Paulanchas kay Chinita Princess dito sa kanyang outfit mga kakimpaw. Ito nga po ay ang tiyan ni Kimi na halatang halata po dito kahit po siya ay naka-jeans mga kakimpaw. Ayan o. Umbok na umbok daw po talaga ang tiyan ni Kim at parang sa palaki daw po ng sa palaki mga kakimpaw. Kaya hindi pa rin po namamatay ang issue na buntis si Kim. Kasi nakikita nila na may pagbabago na lumalaki daw po ang tiyan ni Kim. Halatang halata daw po dito kung pagmamasdan nyo ng maigi. Well, sana hindi po ito body shaming, no, mga kakimpaw. No to body shaming tayo, mga kakipi. Kasi normal lang naman po yan. Mas malaki pa nga dyan yung tiyan ko, mga kakimpaw, eh. Lalo na ngayon, hindi na po nakakapag-tracking si Kim and Paula Avellino or konti na lang yung time ng workout ni Kim. Araw-araw naman po siyang nagpo-workout pero dahil sobrang busy po ni Kim Chiu, baka po sa kanila, sa bahay nila, pagising nagwo-workout siya, mga 15 minutes lang, ganon. Konting time na lang talaga mga kakipi. Pero it's totally fine mga kakimpaw. Wala pong masama at problema doon. Anyway, present ka po si Kim Chiu kahapon sa It's Showtime at nakapang Chinese ang ating Kimi May. Yes, at ang gustong-gusto ko rin yung hair niya mga kakimpaw kasi para talagang bata si Kim Chiu. Pero sobrang baha po talaga kahapon mga kakimpaw na sa QC. Sobrang baha po sa maraming lugar sa Manila mga kakimpaw as in. Kaya malamang po ay sumugod pa ito si Kim Chiu sa baha para lamang po makapagpasaya ng mga tao, para po makapasok sa Showtime, makapagpasaya ng madlang people. So, ganun po ang dedication nilang lahat yan, hindi lang po si Kim. Pati yung kanilang mga kasama sa trabaho, mga kakimpaw, mga co-host niya, and mga nasa likod. So, for the sugod sa baha, mga kakimpaw, para lamang po mapasaya ang mga fans, and bad lang people. Ganyan po kasipag din si Chinita Princess, no? Na mas iniisip niya po yung ibang tao kaysa po sa sarili niya mga kakimpaw. Kasi kung tutuusin, pwede naman po magpahinga na lang po muna sila. Kaya naman, hindi po maiwasang mag-alala din ng mga fans po sa kanya. And super concerned, lagi pong sinasabi na doble ingat, Kimi, health is wealth. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.